Martial Peak, Kabanata 4461. Prison League. Matapos makita si Gupa na umalis, lumingon siyang kay Huego, tinitigan siya ng masinsinan kaya hindi maiwasan ng huli na makaramdam ng takot. Ano po iyon, Master? Nagmamadaling tanong ni Huego. Wala bang nag-imbita sa iyo na sumali sa Prison League? Tanong ni Yang Kai. Nagulat, nagmamadaling nagpaliwanag si Huego. Ako ay nagsumite na sa iyo, Master. Susundan kita palagi, Master. Hinding-hindi ako sasali sa isang masamang puwersa tulad ng Prison League ng kusa. Relax, tinapik ni Yang Kai ang balikat ni Huego at masayang sinabi. Alam ko kung gaano ka katapat sa akin, ngunit ang pagsali sa Prison League ay hindi salungat sa iyong katapatan sa akin. Master, ibig mo bang sabihin? Tila nahuli ni Huego ang intensyon ni Yang Kai. Pinagtibay ni Yang Kai, wala nang isda na mahuhuli dito. Bilang 6th grade Heaven Opening Realm Master, sigurado akong makakakuha ka ng mataas na posisyon kung sasali ka sa Prison League. Sa oras na iyon, dapat tayong magtulungan mula sa loob at labas. Agad na naunawaan ni Huego. Isang magandang ideya, Master. Saglit siyang nag-isip sa katahimikan bago siya idinagdag. Sa lohikal na pagsasalita, dapat may nag-imbite sa isang ito na sumali noong itinatag ang Prison League. Dahil wala akong natanggap na imbitasyon, posibleng ang may dala ng imbitasyon ang napatay mo, Master. Nagulat si Yang Kai at bahagyang tumango. Tiyak na posible iyon. Sa tagal niyang naghihintay sa tree cave, nakahuli siya ng 3 malalaking isda at marami pang maliliit na fries. Malaki ang posibilidad na ang mga taong ipinadala ng Prison League para maghatid ng imbitasyon kay Huego ay namatay sa kanyang mga kamay. Pero, hindi naman problema. Kung gagawa ako ng inisyatiba na sumali sa Prison League, naniniwala akong hindi ako tatalikuran ng mga matandang umutot na iyon. Nagboluntaryo si Huego. Sige, pero mag-ingat ka. Tumango si Yang Kai. Nagpalitan sila ng paraan upang makipag-usap sa isa't isa. Pagkatapos, agad na umalis si Huego upang hanapin ang lokasyon ng Prison League. Habang nasa kamay niya ang loyalty list, hindi kailangang matakot si Yang Kai na baka ipagkanulo siya ni Huego. Hanggat maaaring sumali si Huego sa Prison League nang walang isyo, maaari siyang kumilos bilang isang especially iya para kay Yang Kai. Sa ganoong paraan, si Yang Kai ang unang makakatanggap ng balita tungkol sa mga galaw ng Prison League. Isang araw pagkaalis ni Huego, umalis si Yang Kai kasama si Lu Jing. 4 o 5 buwan na ang lumipas mula nang magsimula ang Dao Theory Assembly at ang sitwasyon sa Prison Star na nagsimula bilang isang magulong-gulo ay unti-unting naayos. Pinili ng mahihina na makipagsiksikan upang manatiling mainit, desperadong naghahanap ng kanlungan at proteksyon mula sa ibang mga masters bilang resulta. Iyan ay kung paano ipinanganak ang Prison League. Ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa Prison Star ay makapangyarihang mga buhay na may malalim na pamana mula sa mahabang taon ng akumulasyon mula noong sila ay umunlad. Sa isang one-on-one na labanan, ang mga kalahok mula sa mga pangunahing cave heavens at paradises ay hindi makakapantay sa kanila. Gayunpaman, ang lakas ng veteranong 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay magiging kulang kung ito ay magiging 2-on-1 na labanan. Siyempre, habang alam ng bagong advanced na 6th grade Heaven Opening Realm Masters mula sa Cave Heavens and Paradises kung paano magtulungan, ganoon din ang veteranong 6th grade Heaven Opening Realm Masters mula sa Prison Star. Mula nang magkaroon ng Prison League, baliw nitong hinigop ang lahat ng mga kriminal sa Prison Star at naging isang napakalaking behemoth sa napakaikling panahon. Sa buong pag-iral ng Prison Star, ito ang unang pagkakataon na nagkaisa ang mga kriminal. Ang proseso sa panig ni Huego ay naging maayos. Isa siya sa mga masters na gustong anyayahan ng Prison League sa simula pa lang, kaya ngayong nagkusa siyang sumali sa kanila, natural lang na mabilis siyang kinuha at binigyan ng tungkulin bilang isang protector. Ang Prison League's headquarters ay matatagpuan sa isang piraso ng tigang na lupain na tinatawag na Yellow Spring Cave. Ito ay orihinal na liblib na tahanan ng 6th grade Heaven Opening Realm Master na may pangalang Huang Quan, kilala rin bilang Yellow Spring Heavenly Monarch, ngunit ang lugar na ito ay ginawang headquarters ng Prison League dahil sa pangangailangan. Sa lakas ni Huang Quan, maaari siyang ituring na isang first class na pag-iral sa Prison Star. Maging ang Jade Slip na ibinigay ni Kuhua Shang kay Yang Kai ay espesyal na na-flag ang taong ito kasama ng ilang iba pang 6th grade Heaven Opening Realm Masters upang bigyan ng babala si Yang Kai na mag-ingat kung makaharap niya sila. Iyon ay dahil ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters na ito ay umiiral sa bingit ng pagsulong sa 7th grade. Masasabing naabot na nila ang rurok ng 6th grade. Bilang resulta, sila ay mga buhay sa parehong antas ng nasasakupan ni Yang Kai, si Mao Zi.
Kahit na nakakulong sa prison star ng napakaraming taon, hindi nabawasan ang kanilang lakas. Ang Yellow Spring Heavenly Monarch ay nagtatag ng Prison League at ipinahayag ang kanyang sarili bilang Prison League's Master. Mayroong 2 Vice League Masters at 6 na Protector na naglilingkod sa ilalim niya, na lahat ay nasa 6th grade. Masasabing ang Prison League ay mayroong 9 na 6th grade Heaven Opening Realm Masters bilang kanilang pinakamalakas na puwersang panlaban. Ngayong sumama na sa kanila si Huigo, ang bilang na iyon ay umabot sa hindi kapanipaniwalang 10 6th grade Masters. Bukod sa 5 6th grade Heaven Opening Realm Masters na pinatay ni Yang Kai, tinipon ng Prison League ang halos lahat ng natitirang 6th grade Heaven Opening Realm Masters sa ilalim ng banner nito. Kahit na ang ilan ay nawawala, hindi marami sa kanila. Isinasaalang-alang lamang nito ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters. Marami pa ang may mga cultivation sa ibaba ng ika-6th grade. Ang impormasyong ito ang lihim na ipinasa ni Huigo kay Yang Kai pagkatapos niyang sumali sa Prison League. Ang mga kriminal ay nagsiksikan upang manatiling mainit, na nagresulta sa pagtatatag ng isang malakas na dakilang puwersa tulad ng Prison League. Sa ngayon, ang mga cultivator na kalahok sa Dao Theory Assembly ay nagsimulang humagulgol sa kanilang kasawian. Sa mga nakaraang buwan, nagawa nilang tugisin ang ilan sa mga kriminal at umani ng ilang tagumpay. Bagamat marami rin sa kanila ang namatay bilang isang resulta, sa pangkalahatan, mayroong balanse ng mga pagkalugi at mga nadagdag. Gayunpaman, naging napakahirap na hanapin at patayin ang sinumang nag-iisang kriminal mula noong itinatag ang Prison League. Ang mga kriminal ng Prison League ay gumagalaw sa mga grupo sa tuwing sila ay naglalakbay kahit saan, bukod pa rito. Ang mga grupong ito ay palaging pinamumunuan ng 5th grade Heaven Opening Realm Masters kahit papaano. 5 ang bumubuo ng isang small team, 10 ang bumuo ng medium team, at 20 o higit pa ay bumuo ng large team. Kung ang nag-iisang cultivator na lumalahok sa Dao Theory Assembly ay bumangga sa mga grupong ito, ang kanilang lakas ay hindi magiging sapat para sa kanila na lumaban. Ang tanging kapalarang naghihintay sa kanila ay kamatayan. Dahil dito, tumaas ng husto ang bilang ng mga nasawi sa mga cultivator na kalahok sa Dao Theory Assembly. Pinilit din ng pagtatatag ng Prison League ang mga cultivator na nakikilahok sa Dao Theory Assembly na bumuo ng sarili nilang mga grupo. Kaya lang walang tawag ng pagsasama-sama para sa pagkakaisa. Hindi pa banggitin na nagkalat sila sa buong Prison Star. Ang kanilang mga grupo ay binubuo lamang ng mabubuting kaibigan o pangkalahatang kakilala na pansamantalang naglalakbay ng magkasama, na hindi nakabuti sa kanilang kaligtasan. Sa tulong ni Huigo na kumikilos bilang isang especially iya, si Yang Kai ay nakakuha ng maraming benepisyo. Si Huigo ay isa sa 7 protector ng Prison League, kaya natural lang na mayroon siyang paraan sa loob ng impormasyon, na tahimik niyang ipinasa kay Yang Kai, na nagpapahintulot sa huli na magtamasa ng tagumpay ng paulit-ulit. Sina Yang Kai at Lu Jing ay parehong naka-cross-leg sa isang sobrang tuyo at mainit na kuweba na matatagpuan sa tiyan ng isang tigang na bundok mga 150 kilometro ang layo mula sa Yellow Spring Cave. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Nilabas niya at pinagmasdan ang communication bead, saka siya dahan-daang tumayo. Nakaramdam ng paggalaw, mabilis na binuksan ni Lu Jing ang kanyang mga mata. Senior brother, lalabas ka ba? Tumanggaw si Yang Kai. Maaaring medyo mapanganib ang paglalakbay na ito. Hintayin mo ako dito. Alam ni Lu Jing na kulang ang kanyang lakas. Sa mga huling beses na gumawa ng hakbang si Yang Kai, nakatanaw lang siya mula sa malayo ng walang paraan para makilahok sa labanan. Kaya, tumanggaw siya sa mga salitang iyon. Mag-ingat ka, senior brother. Ngumiti si Yang Kai at humakbang palabas, ang kanyang figure ay mabilis na naging blur sa abot tanaw. Makalipas ang 1 oras, tahimik na tumambang si Yang Kai sa tuktok ng isang tigang na bundok habang itinatago ang kanyang aura. Ayon sa impormasyon mula sa Huigo, ang Prison League ay nagayos ng malaking deployment sa oras na ito. Kung magiging maayos ang lahat, makakapag-ani siya ng malaking ani. Hindi nagtagal at mabilis na lumapit ang maraming figure mula sa malayo. Maraming tao, kasing dami ng 1 dosina o higit pa. Bilang karagdagan, pinamunuan sila ng 3 5th grade Heaven Opening Realm Masters. Ang ganitong line-up ay maaaring ituring na isang napakalakas na medium team. Karamihan sa mga cultivator ay walang kapangyarihan laban sa kanila. Magkagayunman, ang grupong ito ng mga tao ay walang iba kundi isang masaganang ani para kay Yang Kai. Ang mga taong ito ay dumaong sa tigang na bundok, na tila may malinaw na layunin sa isip. Agad nilang sinimulan ang paghahanap sa lugar gamit ang isang sukli na may pinong ngipin. Ang kanilang divine senses ay lumakas ng magulo habang sinisiyasat nila ang kanilang paligid. Kahit malabo,
tila nakabuo sila ng isang simpleng formation sa pagitan nila na nag-uugnay sa kanilang mga aura sa isa't isa. Maaaring hindi malaki ang amplification, ngunit sapat na ito upang bahagyang mapahusay ang kani-kanilang mga aura. Si Yang Kai ay nanatiling nakatago sa mga anino, itinatago ang kanyang aura. Sa kanyang paglilinang sa 6th grade Heaven Opening Realm, hindi siya natatakot na matuklasan ng grupong ito. Matapos maghintay ng ilang sandali, biglang tinawag ni Yang Kai ang Asher Dragon Spear nang pumasok ang grupo ng kaaway sa angkop na hanay at tumangay gamit ang kanyang sandata. Nahuli sa kawalan, ang 12-12 ng mga tao ay nahulog sa kanilang mga paa, kung saan ang ilan sa kanila ay sumabog sa ambon ng dugo sa lugar. Ang itim na liwanag ay sumabog at bumulusok sa gininto ang wristband ni Yang Kai ilang sandali pa. Umalangaw ang nakakasindak na hiyawan dahil hindi na nagdalawang isip na kumilos ang mga sinuwerteng nakaligtas. Mabilis nilang ginamit ang kani-kanilang secret techniques at artifact para bambahin si Yang Kai nang walang pinipili. Sumayaw ang sibat ni Yang Kai. Ginamit ang kanyang lakas bilang 6th grade Heaven Opening Realm Master, dumpense siya laban sa sunod-sunod na pag-atake na ito bago ituloy ang kanyang momentum para muling itulak ang kanyang sibat. Sa sandaling ito, 5 tao ang biglang lumitaw sa isang makamulto, bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng malakas na aura. Ang 2 taong nakatayo sa nangunguna ay parehong nasa 6th grade. Ang isa sa kanila ay isang makatarungang mukha. Ito ay walang iba kundi si Huego. Ang isa naman ay isang matangkad at marangal na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may uban. Sa sandaling lumitaw sila, sabay nilang isinaaktibo ang kanilang kapangyarihan upang takpan si Yang Kai mula sa itaas. Halatang pinaghandaan sila ng maaga. Sumigaw ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Matagal ka na naming hinihintay. Namutla sa gulat, si Yang Kai at itinaas ang kanyang sibat para harangin. Hong! Nanginginig ng husto ang kanyang katawan at bumulwak ang golden blood sa kanyang bibig. Agad na bumagsak ang kanyang ekspresyon at napaatras siya ng may malaking distansya. Halos hindi na mapatatag ang kanyang anyo, itinaas niya ang kanyang ulo para tingnan sila na may hindi sigurado at nakakatakot na ekspresyon. Sino kayo? Napakunot ang noo ni Huego sa nakita. Tiningnan niyang mabuti ang dugong tumutulo mula sa bibig ni Yang Kai at naisip niya. Si Master ay may mahusay na kakayahan sa pag-arte. Kung hindi ko lang alam ang totoo, naloko na ako sa performance niya. Gayunpaman, humakbang pasulong, bahagya niyang inihayag. Itong monarch ay si Huego. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may hawak na isang maputlang asol na longsword sa kanyang kamay, ang isa na bahagyang kumislap habang siya ay malamig na sumangot. Ang monarch na ito ay Void Mind Heavenly Monarch, Wu Nian. 2 Heavenly Monarchs, pinunasan ni Yang Kai ang dugo sa mga sulok ng kanyang bibig, ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang solemna. Malamig na pinagmamasdan ng maraming Heaven Opening Realm Masters na bumubuo ng isang pagkubkob sa paligid niya, mahina siyang ngumuso sa kanyang sarili. Tiyak na binibigyan ako ng malaking paggalang sa Prison League. Hindi ako makapaniwalang nagpadala sila ng 2 Heavenly Monarchs para tambangan ang haring ito. Napangiwi si Wu Nian. Tinambangan at pinatay mo ang 36 na miyembro mula sa Prison League. Akala mo ba madali kaming mabuli? Wala akong pakialam kung saang Cave Heaven o Paradise ka nang galing. Ang lugar na ito ang magiging libingan mo ngayon. Sa tulong ng impormasyong ibinigay ni Huego, 3 beses nang inatake ni Yang Kai ang Prison League kamakailan at pinatay ang marami sa mga miyembro nito, kabilang ang isang numero sa 5th grade. Bilang resulta, natural na nakuha niya ang atensyon ng mga pinuno ng Prison League. Matapos imbestigahan ang 3 larangan ng digmaan, natukoy ng Prison League na ito ay gawa ng isang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Tsaka, itong 6th grade Heaven Opening Realm Master ay kumikilos mag-isa. Hindi sila maaaring manatiling walang malasakit sa salarin sa likod ng mga pag-ataking ito, kaya naman, iminungkahi ni Huego ang isang plano upang maakit ang salarin. Oo nga, ang 6th grade Heaven Opening Realm Master na palihim na umatake mula sa mga anino ay muling kumilos, ngunit sa pagkakataong ito, 2 sa Prison League's protectors ang nakatago sa malapit upang wakasan ang panganib na ito. Biglang napansin ni Wu Nian ang mga makakapal na bituin na tumatakip sa gininto ang wristband sa palso ni Yang Kai at hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkagulat. Ilang tao lang ang napatay ng taong ito sa loob ng 6 na buwan. Paano siya nakaipon ng mga nakakatakot na tagumpay? Martial Peak, Kabanata 4462. Isang magandang palabas. Bilang karagdagan sa pagkabigla na naramdaman ni Wu Nian, ang kanyang ekspresyon ay puno ng kasakiman. Kung magtagumpay ako sa pagpatay sa brat na ito, kung gayon ang lahat ng mga bituin sa kanyang palso ay ililipat sa akin.
Kahit na kailangan kong hatiin ang mga samsam sa digmaan kay Huego, ito ay magiging isang malaking pakinabang. Matagal nang inanunsyo ng Yin Yang Cave Heaven na ang sinuman mula sa Prison Star na nakakuha ng magagandang tagumpay sa Dao Theory Assembly ay palalayain. Bilang isa sa 36 na Cave Heavens, ang pangako ng Yin Yang Cave Heaven ay lubos na kapanipaniwala. Bagamat hindi alam ni Wu Nayan kung gaano karaming mga bituin ang kailangan para bilhin ang kanyang kalayaan, sigurado siyang hindi ito masyadong marami. Sa madaling salita, pareho silang makakamit ni Huego ang kanilang kalayaan hanggat kaya nilang patayin ang 6th Grade Heaven Opening Realm Master sa harap nila. Atake! Sumigaw siya at ibinaba ang kanyang longsword, diretsyong tumungo kay Yang Kai. Kasabay nito, ang maraming Heaven Opening Realm Masters na nakapalibot kay Yang Kai ay mabilis na naglunsad ng kani-kanilang secret techniques ng sabay-sabay. Hong hong hong. Ang nakapalibot na espasyo sa paligid ni Yang Kai ay napuno ng magulong enerhiya at ang kanyang world force ay naging magulong. Nakatayo doon, siya ay kahawig ng nag-iisang kahoy na bangka sa gitna ng isang bagyo. Unti-unti siyang umindayog at ang kanyang figure ay agad na nabasa ng dugo. Matapos ang ilang oras na pagtatangka upang ipagtanggol laban sa mga pag-atake, tumalikod siya at tumakas. Saan mo gustong tumakbo? Umungo si Wu Nayan. Nasa harapan niya mismo ang ganoong magandang pagkakataon. Kung hindi niya samantalahin ang pagkakataong ito, baka habang buhay siyang makulong sa Prison Star. Habang nagsasalita, itinaas niya ang kanyang espada at sinaksak ang likod ni Yang Kai na may mga mata na puno ng labis na pananabik. Ngunit sa sandaling iyon, biglang sumakit ang kanyang likod. Pakiramdam niya ay binagsakan siya ng buong mundo. Naging magulo ang miniature universe sa kanyang katawan habang sumasayaw ang isang pagsabog ng mga bituin sa kanyang paningin at umaambon ang dugo mula sa kanyang bibig. Dali-dali siyang tumalikod upang tumingin at nakita si Huego, na matagal nang nakasunod sa kanyang likuran, dahan-daang binawi ang isang palad na may malamig at walang pakialam na ekspresyon. Ikaw. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Hindi niya akalain na sasalakayin siya ni Huego mula sa likuran. Bakit? Hindi kaya siya mismo ang gustong lumunin ang lahat ng mga nagawa ng lalaking iyon. Pero, masisiguro ba niya na kaya niyang talunin mag-isa ang lalaking ito? At saka, ang taong ito ay nakaipon ng napakaraming tagumpay. Mayroong higit pa sa sapat upang hatiin sa ating sarili. Bakit kailangan niyang ihok ang lahat para sa sarili niya? Bago pa maisaayos ni Wu Nayan ang kanyang malhikot na pag-iisip, biglang tumalikod si Yang Kai kahit na kanina pa siya tumakas at itinulak ang kanyang sibat. Ang kaninang panik na ekspresyon ay nawala ng walang bakas at napalitan ng isang mabangis na ngisi. Isang biglaang posibilidad ang tumama kay Wu Nayan. Mukhang natakot, sumigaw siya. Huego, maglakas loob ka bang makipagsabuatan sa mga tagalabas? Humagalpak ng tawa si Yang Kai. Ano ang ibig mong sabihin sa pakikipagsabuatan? Si Huego ay nagtatrabaho para sa akin noon pa man. Ang kutis ni Wu Nayan ay agad na naging mapula. Sa susunod na sandali, siya ay nahuli sa isang pincer sa pagitan ni Huego at Yang Kai. Not to mention, nasugatan na siya ng husto sa snake attack ni Huego kanina. Paano siya magiging kalaban sa dalawang laban sa isang labanan? 3 buntong hininga lang ito bago siya nabugbog ng husto na nasa bingit na siya ng kamatayan. Tumalsik ang dugo at lalong lumala ang kanyang mga sugat. Ang Heaven Opening Realm Masters na nakapaligid kay Yang Kai kanina ay natulala sa tanawing ito. Ito ay dapat na isang bitag na itinakda ng Prison League upang akitin ang kanilang biktima. Naging maayos ang lahat, kaya paano naging mabilis ang sitwasyon? Napakahirap para sa sino man na maunawaan kung ano ang nangyari. Ang mga salitang lumabas sa bibig ni Yang Kai ay nagpabago ng kanilang mga ekspresyon. Ang Void Mind Heavenly Monarch ay kasalukuyang na-stuck sa isang delikadong sitwasyon. Nang makitang maaari siyang mawalan ng buhay anumang oras, hindi sila nang ahas na manatiling walang ginagawa. Nagmamadali silang nagkalat na parang mga ibon at hayop, tumatakas sa lahat ng direksyon. Tumayo ka dyan, mamamatay ang sinumang tumakbo. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang sibat para bambahin si Wu Nayan ng walang habas na pag-atake. Kasabay nito, nagbigay siya ng isang malakas na dagandong at pinalakas ang kanyang space principles. Siyempre, walang nakarinig sa mga salita ni Yang Kai. Kung hindi sila nakatakas ngayon, sila ay naghihintay na lamang na mamatay. Gayunpaman, ang espasyo sa kanilang paligid ay lumapot at nagparamdam sa kanila na para silang naipit sa kumunoy. Mahirap na ngayong gumawa ng kahit isang hakbang pasulong. Pumunta ka, inutusan ni Yang Kai si Huego. Agad na tumango si Grey Bones Heavenly Monarch, at sa pagbabago ng kanyang katawan, sumugod siya patungo sa tumatakas na Heaven Opening Realm Masters. Alam na alam niya ang mga kakayahan ni Yang Kai,
kaya kalimutan ang tungkol sa matinding pinsalang si Hunayan. Kahit na ang huli ay nasa pinakamataas na kondisyon, hindi pa rin siya makakapantay ni Yang Kai. Walang dapat ikabahala. Bukod pa rito, hindi mailantad ang kanyang pakikipagtulungan kay Yang Kai. Kung hindi, hindi na sila magkakaroon ng isa pang pagkakataon na gumanap muli ng ganito. Sa oras na mahuli ni Huigo ang lahat ng tumatakas na Heaven Opening Realm Masters at tinatakan ang kanilang mga kultibasyon, si Yang Kai ay nakatusok ng higit sa 10 nakanganga na mga butas sa katawan ni Hunayan. Umagos ang sariwang dugo at laman loob sa buong lupa. Bilang karagdagan, ang itim na Golden Crow True Fire ay sumunog sa lahat ng mga sugat na iyon. Napapahamak si Hunayan. Alam ni Huigo sa kanyang puso na imposibleng gumaling ang sinuman mula sa gayong mga pinsala, kahit na ang isang Heaven Opening Realm Masters ay may malaking sigla. Sa lohikal na pagsasalita, imposible para sa isang panalo na mapagpasyahan ng napakabilis sa isang labanan sa pagitan ng 6th grade Heaven Opening Realm Masters. Kahit na ang isang partido ay hindi katugma para sa isa, ang kabilang partido ay maaaring maging walang magawa kung ang una ay determinadong tumakas. Mayroong dalawang dahilan para mangyari ang sitwasyong ito. Ang unang dahilan ay ang Hunayan ay malubhang nasugatan ni Huigo sa isang palihim na pag-atake. Ang pangalawang dahilan ay ang lakas ni Yang Kai ay lampas sa limitasyon ng mga nasa parehong grado. Walang pag-asang makatakas si Hunayan. Ubo, 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 ubo. Marahas na umubo si Hunayan at bumagsak ang isang tuhod sa lupa. Hawak ang longsword sa kanyang kamay, pilit niyang itinukod ang sarili upang pigilan ang sarili na mahulog. Itinaas niya ang kanyang mga mata at galit na tinitigan si Huigo. Balik saksak na bastos, hihintayin kita sa daan patungo sa impyerno. Taos-puso siyang naniniwala na hindi siya magkakaroon ng ganoong kalunos-lunos na wakas kung hindi siya inatake ni Huigo mula sa likuran. Tinitigan lang ni Huigo si Hunayan nang walang pakialam at walang sinabi. Tapos na ang mga bagay dito. Pwede ka munang bumalik. Tinawian ni Yang Kai si Huigo para baliwalain ang huli. Wala nang lakas si Hunayan para lumaban. Ang kanyang sigla ay dahan-daang nagwawala at siya ay mamamatay sa lalong madaling panahon kahit na iniwan siya ni Yang Kai. Sa kabilang banda, ang natitirang Heaven Opening Realm Masters ay ikinulong ni Huigo sa malapit. Hindi nila may galaw ang isang kalamnan, kaya oras na para anihin ang ani. Natatakot ako na hindi ako makakabalik ng ganito. Sabi ni Huigo. Nagulat si Yang Kai sa mga salitang iyon, ngunit naunawaan niya kaagad. Naging pabaya ako. Nagtaas ng kamay si Yang Kai at hinampes ang kanyang palad patungo kay Huigo. Hindi lumaban si Huigo at nakatayo lang roon para gawin ang pag-atake. Ang kanyang anyo ay pasuray-suray at ang dugo ay bumulwak sa kanyang bibig. Matapos magpakatatag, nagsalita siya na may maputlang kutis. Master, alis muna ako. Tumanggaw si Yang Kai at agad na umakyat sa langit si Huigo at tumakas patungo sa lugar kung saan siya nanggaling. Si Hunayan ay malamig na nakamasid, ang kanyang ekspresyon ay nalulungkot. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit ang 6th grade Heaven Opening Realm Masters tulad ni Huigo ay magiging magalang sa isang kalahok ng Dao Theory Assembly mula sa labas. Ngayon, ipapadala ko kayong lahat sa impyerno. Ngumisi si Yang Kai. Iniangat niya ang kanyang sibat, malapit na niyang itama ang nakakamatay na suntok nang bigla siyang lumingon sa isang tiyak na direksyon at sumigaw. Sino ang pumunta doon? Kumalat ang mga alon sa nakapalibot na espasyo sa direksyong iyon at dahan-daang lumitaw ang apat na figure. Tumangala si Yang Kai, at naging malungkot ang kanyang ekspresyon sa nakita. Hindi iyon maaaring makatulong dahil nakilala niya ang dalawa sa 4 na taong ito. Bukod dito, ang dalawang taong ito ay may malalim na sama ng loob sa kanya. Sila ay sina Yin Xinjiao mula sa Zuan Yuan Cave Heaven at Pei Wen Zuan mula sa Myriad Demons Heaven. Hindi ako makapaniwala na nandito sila. Galit na galit si Yang Kai. Masyado siyang nakatutok sa pakikipaglaban nila ni Hunayan ngayon lang kaya hindi niya napansin ang sinumang papalapit sa lugar na ito, at huli na nang dumating siya. Nagtataka ako kung gaano na sila katagal dito. Ang dalawang ito ay nagsama kahit papaano, malamang dahil sa pressure mula sa Prison League. Hindi ligtas ang pagkilos ng mag-isa sa puntong ito, kaya nagpasya silang makipagtulungan sa isa't isa. Bukod sa dalawang pamilyar na mukha, may dalawa pang hindi nakilala ni Yang Kai. Ang isa sa kanila ay sakop ng mayamang Demon Chi, kaya madaling makita na siya ay isang Myriad Demons Heaven na disipulo sa isang sulyap. Ang ibang tao ay hindi nagpakita ng kapansin-pansing mga katangian, ngunit marahil ay isang disipulo mula sa Zuan Yuan Cave Heaven. Bago ihayag ni Yang Kai ang kanyang sarili, tanging ang 5th grade Heaven Opening Realm Masters lamang ang dapat na lumahok sa Dao Theory Assembly,
kaya kapwa ang Zuan Yuan Cave Heaven o Myriad Demons Heaven ay nagparehistro ng 5th Grade Heaven Opening Realm na disipulo para sa Dao Theory Assembly. Gayunpaman, ang biglaang paglitaw ng 6th Grade Heaven Opening Realm Master na tulad ni Yang Kai ay putik sa tubig. Pagkatapos lamang may hayag ang kanyang presensya, inayos ng Cave Heavens at Paradises ang kanilang mga diskarte at irehistro ang mga disipulo ng 6th Grade Heaven Opening Realm na dinala nila para sa Dao Theory Assembly sa huling sandali. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, ang dalawa pa ay malamang na nasa 5th Grade Heaven Opening Realm. Malamang na sila ang orihinal na mga kandidato na pinili ng Zuan Yuan Cave Heaven at Myriad Demons Heaven para lumahok sa Dao Theory Assembly. Ang Zuan Yuan Cave Heaven disciple ay hindi pamilyar kay Yang Kai, kaya malamang na hindi pa siya nakilala ni Yang Kai. Sa kabilang banda, ang 5th Grade Heaven Opening Realm Master mula sa Myriad Demons Heaven ay tila pamilyar kay Yang Kai. May malabo siyang pakiramdam na nakilala niya ang taong ito sa isang lugar noon. Napakaganda ng kanyang memorya, kaya't saglit lang siyang nag-isip para maalala niya kung saan niya nakita ang taong ito. Ang 5th Grade Heaven Opening Realm Master na ito ay sumunod kay Tizing sa Shattered Heaven noon. Maraming Heaven Opening Realm Masters mula sa Cave Heavens at Paradises ang nagsanib puwersa upang labanan si Zhu Jiuyin sa labas ng Shadowless Cave Heaven, at ang taong ito ay isa sa kanila. Di ba sabi nila namatay si Tizing sa hindi inaasahang aksidente? Bakit buhay pa ang lalaking ito? Medyo natarante si Yang Kai. Ganun pa man, hindi niya masyadong inisip iyon. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay napakapambihira kaya ang isang 5th Grade Heaven Opening Realm Master ay hindi nagkakahalaga ng kanyang pansin. Sa kabaligtaran, ang taong iyon ay ngumiti kay Yang Kai, na naging dahilan upang bahagyang kumunat ang noo niya sa nakita. "Oh, kayong dalawa," malamig na ngumuso si Yang Kai. "Paano kita matutulungan?" Palihim niyang kinukwenta kung anong mga kahihinatnan ang kanyang kakaharapin kung sakaling magmassacre siya sa lugar na ito. Sa lakas niya ngayon, hindi siya nahirapang patayin ang apat na ito. Maging si Yin Xinjiao o si Pei Wenzuan, pareho silang nakalusot sa Heaven Opening Realm kamakailan lang, kaya malamang na-stabilize lang nila ang kanilang cultivations. Bilang resulta, hindi sila maituturing na malakas sa 6th Grade Heaven Opening Realm Masters. Sa kasamaang palad, malamang na napakahirap na harapin ang resulta kung papatayin niya sila. Ang dalawang ito ay mga core na disipulo ng dalawang Cave Heavens kung tutuusin. Sinabi ni Shu Linggang na ang Dao Theory Assembly ay hindi umiiwas sa pagpatay, kaya hindi dapat magkaroon ng sama ng loob kahit na ang mga disipulo ng Cave Heavens at Paradise ay namatay sa lugar na ito. Iyon ay sinabi, ang Cave Heavens at Paradises ay hindi pababayaan ang bagay na mag-isa kung ang mga alagad na kabilang sa kanila ay mamatay. Maaaring wala silang gagawin sa Dao Theory Assembly bilang paggalang sa Yin Yang Cave Heaven, ngunit tiyak na aayusin nila ang kanilang mga hinaing pagkatapos nito. At higit pa, walang sinasabi kung anong uri ng mga sikretong trump card ang dalawa sa kanila. Kahit hindi na ako makakuha ng isa pang pagkakataon kung mabibigo ko silang patayin sa isang pag-atake. Habang lumilipad ang mga kaisipang ito sa isip ni Yang Kai, sumuko siya sa ideyang patayin sila. Gayunpaman, hindi niya maiwasang makaramdam ng sama ng loob. Ang kanyang mga kilos ay kadalasang hinahadlangan ng walang suporta ng isang makapangyarihang dakilang puwersa. Balak ko lang pumunta at panoorin ang kapana-panabik nang marinig ko ang kaguluhan, ngunit hindi ko inaasahan na masisiyahan ako sa ganoong kagandang palabas. Marahan na ipinalakpak ni Yin Xinjiao ang kanyang mga kamay na may makahulugang ekspresyon sa kanyang mukha. Isang magandang palabas, malamig na bamantong hininga si Yang Kai. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Napangiti si Yin Xinjiao. Sinusubukan mo pa bang itago ang katotohanan sa puntong ito? Si Yang Kai ay walang pakialam sa mga salitang iyon, ngunit alam niya na ang pagkakakilanlan ni Huigo ay nalantad. Malamang kanina pa ang apat dito kaya nasaksihan nila ang lahat ng nangyari kanina lang. Isang agresibong liwanag ang hindi sinasadyang sumilay sa mga mata ni Yang Kai habang naramdaman niyang unti-unting tumataas ang pagnanasang patahimikin ang mga saksi sa kanyang krimen. Makipagtulungan ka sa amin at hahayaan ka naming mabuhay. Biglang lumubog ang ekspresyon ni Yin Xinjiao. Malamig niyang tiningnan si Yang Kai at nagpatuloy. Dapat mong malaman na hindi ka mabubuhay sa iyong kasalukuyang estado kung makikipagsanib puwersa ako kay Senior Brother Pei. Ngunit, handa kaming hayaan kang mabuhay pansamantala dahil kapakipakinabang ka. Martial Pick, Kabanata 4463. Pagtutulungan. Makipagtulungan. Paano tayo magtutulungan? Tanong ni Yang Kai. Sinulyapan ni Yin Xinjiao ang gininto ang wristband sa palso ni Yang Kai na may malungkot na ekspresyon.
Siguradong marami kang bituin. Nang umalis si Yang Kai sa makapal na kuweba ng puno ng kagubatan kasama si Huigo, mayroon siyang halos 60 bituin. Higit pa rito, nagsagawa siya ng mga pananambang ng 3 magkakasunod at pinatay ang mahigit 30 miyembro ng Prison League kamakailan. Dahil nakakuha ng higit pang mga tagumpay, mayroon ng malapit sa 70 bituin ngayon. Kumikislap sa isang sulyap ang mga bituing siksikan. Sa kabaligtaran, walang kahit isang bituin sa gintong wristband sa paligid ng palso ni Yin Xinjiao. Nabigo si Yang Kai na mapansin ang katotohanan ito sa simula at hindi niya maiwasang mabigla sa nakita. Pagkatapos, tumingin siya at napagtanto na ganoon din ang nangyari kay Pei Wenzuan. Ito ay malinaw na walang kahulugan. Pareho silang nasa 6th grade Heaven Opening Realm, kaya imposibleng magkaroon sila ng 0 achievements pagkatapos nilang makapasok sa Prison Star ng napakatagal. Gayunpaman, agad niyang naunawaan ang sitwasyon nang tingnan niya ang dalawang 5th grade Heaven Opening Realm Masters. Ang 5th grade Heaven Opening Realm Master ng Myriad Demons Heaven ay may kaunting bituin lamang sa kanyang wristband, na halos hindi karapat-dapat pansinin. Sa kabilang banda, ang 5th grade Heaven Opening Realm Master ng Zuan Yuan Cave Heaven na nakatayo sa likod ni Yin Xinjiao ay may halos 30 bituin. Sa paghusga mula sa sitwasyon, ang 5th grade Heaven Opening Realm Master ng Zuan Yuan Cave Heaven ay inatasan na harapin ang pamatay na suntok para sa lahat ng mga kaaway na natalo ng 4 na ito upang makuha ang mga tagumpay. Sa ganitong paraan, maaari silang magtagumpay sa pagtulak sa taong ito sa pinakamataas na posisyon at sa huli ay manalo sa Dao Theory Assembly. Kapag pinapatay ang mga kriminal, ang iba ay hindi makakatanggap ng bahagi ng mga nagawa hanggat nakatayo sila sa labas ng 300 metrong hanay. Malinaw na sina Yin Xinjiao at Pei Wenzuan ay patuloy na hinuhuli at ikinulong ang mga kriminal na nakatagpo nila, pagkatapos ay hayaan ang Zuan Yuan Cave Heaven na disipulo na humarap sa nakamamatay na dagok. Iyon ay kung paano nakuha ng Zuan Yuan Cave Heaven disciple ang napakaraming bituin. Kung paanong lihim na naabot ng dalawa ang kasunduang ito kung saan ang Myriad Demons Heaven na kinakatawan ni Pei Wenzuan ay kusang isinuko ang kanilang kwalifikasyon sa Dao Theory Assembly, hindi ito isang bagay na mahulaan ni Yang Kai. Sa ganitong paraan, kahit na ang 5th grade Heaven Opening Realm Master ng Zuan Yuan Cave Heaven ay nanalo sa Dao Theory Assembly, maaari siyang makapasok sa Yin Yang Cave Heaven nang walang anumang pag-aalala. Ang lahat ng matatalo sa Zuan Yuan Cave Heaven ay isang 5th grade Heaven Opening Realm Master, na kanilang orihinal na plano. Noong una ay naisip nila na sapat na ang tagumpay na ito para mamukod sila sa karamihan, at hanggang sa nakilala nila si Yang Kai ay napagtanto nila kung gaano kalaki ang pagkakaiba. Ito ay halos 2 beses ang pagkakaiba. Bukod dito, kailangang sabihin na silang 4 ay nagtutulungan habang si Yang Kai ay nagtatrabaho ng mag-isa. Pinagsasama-sama ang lahat ng kanilang nasaksihan kanina, hindi napigilan ni Yin Xinjiao na humanga sa katalinuhan ni Yang Kai. Malinaw na mas maginhawang magkaroon ng isang tao sa loob ng Prison League. Bagamat hindi niya alam kung bakit kumikilos ang 6th grade Heaven Opening Realm Master bilang pakikipagsabuatan kay Yang Kai, natural lang na ginamit niya ng husto ang kahinaan na natuklasan niya. Kung hindi, ito ay magiging isang malaking pag-aaksaya ng isang magandang pagkakataon. Marami kayong magkakasama. Mahinang sabi ni Yang Kai na may matalim na tingin sa 5th grade Heaven Opening Realm Master ng Zuan Yuan Cave Heaven. Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras sa kalokohan. Sa ngayon, 2 lang ang pagpipilian mo. Si Yin Xinjiao ay mukhang may kumpiyansa na hawak niya si Yang Kai sa kanyang palad, kaya ipinahayag lang niya. Una, nakipagsanib puwersa ako kay Brother Pei at papatayin ka. Nagdilim ang ekspresyon ni Yang Kai. Saan mo kinukuha ang tiwala mo? Humalaklak si Yin Xinjiao. Hindi pa nagtagal mula nang lahat tayo ay umakyat sa Heaven Opening Realm. Walang sino man ang mas malakas kaysa sa iba. Sa tingin mo, gaano katagal ka makakapagpigil kung magtutulungan kaming dalawa ni Brother Pei na pabagsakin ka? Papatayin ka namin, lahat ng bituin na iyong tinataglay ay magiging amin. Kumpiyansa silang dalawa na mapapatay nila si Yang Kai kung talagang nakipag-away ito, ngunit kailangan nilang magbayad ng malaking halaga para magawa iyon. Baka masugatan pa niya ang isa sa kanila sa proseso. Masyadong malaki ang panganib. Bukod dito, ang 6th grade Heaven Opening Realm Master ay hindi madaling kalabanan sa isang buhay at kamatayang labanan. Hindi nila magagarantiya na makukuha ng 5th grade Heaven Opening Realm Master ng Zuan Yuan Cave Heaven ang lahat ng mga tagumpay sa palso ni Yang Kai lamang. Ang pinakamalamang na resulta ay na siya at si Pei Wenzuan ay mapipilitang humarap ng isang nakamamatay na suntok, na haantong sa pagkamatay ni Yang Kai. Kung iyon ang kaso,
Ang mga tagumpay sa palso ni Yang Kai ay pantay na mahahati sa pagitan nila. Hindi ito makikinabang sa pangkalahatang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, kailangan nilang tiyakin na ang 5th Grade Heaven Opening Realm Master ng Zuan Yuan Cave Heaven ang lalabas sa itaas. Ang ekspresyon ni Yang Kai ay solemn na at ang kanyang mga mata ay puno ng galit at hinanakit. Isang mabangis na enerhiya ang bumalot sa kanyang katawan, na parabang sisalaki siya anumang oras. Sabay na humakbang pasulong sina Pei Wenzuan at Yin Xinjiao. Ang isa sa kanila ay nanunuya habang ang hangarin na pumatay ay lumaganap sa mga mata ng isa. Parehong nakalak ang kanilang mga aura kay Yang Kai. Tila nagkaroon ng di nakikitang banggaan ng World Force na yumanig sa nakapalibot na espasyo, na naging dahilan upang ang void sa kanilang paligid ay bumagsak ng hindi matatag. Lumipas ang mahabang panahon bago biglang namutla si Yang Kai. Napahawak siya sa kanyang dibdib, napaatras siya at malamig na sumangot. Ano ang pangalawang opsyon? Dahan-daang umiling si Yin Xinjiao. Dahil tumanggi ka sa isang toast, kailangan mong uminom ng kawalan. Bakit gagawin ito? Ang pangalawang opsyon ay malinaw na makipagtulungan sa amin. Magsasagawa kami ng massacre sa tulong ng iyong especially iya sa Prison League. Naging pangit ang ekspresyon ni Yang Kai. Mukhang wala na talaga akong choice. Ngumiti si Yin Xinjiao at tumango. Ang isang matalinong tao ay nagpapasakop sa kanyang mga kalagayan. Maaari akong makipagtulungan sa iyo, ngunit kailangan ko ng kabayaran. Sabi ni Yang Kai. Kabayaran. Gusto mo ng kabayaran? Sumimangot ng malalim si Yin Xinjiao at kakaibang tumingin kay Yang Kai. Gusto mong gamitin ang aking especially iya at kunin ang lahat ng mga merito mula sa akin. Bakit hindi ako dapat makakuha ng kabayaran? Malamig na bamantong hininga si Yang Kai. Kung hindi ka papayag, maaari rin tayong mag-away hanggang kamatayan dito. Makikita natin kung sino ang huling tumawa. Medyo nagulat si Yin Xinjiao. Ano ang gusto mong kabayaran? Lihim siyang nagpasya na agad niyang papatayin si Yang Kai kung lumampas ang kanyang mga kahilingan. Sa anumang kaso, sa kanilang kasalukuyang mga tagumpay, malamang na walang sino man ang makahihigit sa kanila. Magiging madali para sa kanila na makuha ang pinakamataas na posisyon basta mapatay nila si Yang Kai. Anumang bagay, malamig na bamantong hininga si Yang Kai. Nagulat si Yin Xinjiao saglit. Noon lang niya naintindihan ang isang bagay. Binibigyan ni Yang Kai ang kanyang sarili ng paraan palabas. Bakit pa siya magsasabi ng ganyan? Kami ay 6th Grade Heaven Opening Realm Masters kung tutuusin. Sino ang gustong mapahiya sa publiko? Nabigong pigilan ang kanyang pagtawa, casual na kinalikot ni Yin Xinjiao ang kanyang space ring bago inihagis ang isang ekstrang singsing kay Yang Kai. Kinuha ni Yang Kai ang space ring at isinilid ang singsing sa kanyang bulsa nang hindi man lang tinitingnan ang laman. Okay na ngayon, tama. Naiinip na tanong ni Yin Xinjiao. Nanatiling tahimik si Yang Kai at hindi sumagot. Lumingon si Yin Xinjiao at tiningnan ang 5th Grade Heaven Opening Realm Master sa tabi niya. Zhuang Wei, gawin mo. Ang 5th Grade Heaven Opening Realm Master na tinawag na Zhuang Wei ay agad na tumango bilang tugon. Oo, senior brother. Paghakbang pasulong, naglakad siya hanggang sa tumayo siya sa harap ni Yang Kai at iniunat ang kanyang kamay. Mangyaring tumabi. Sinulyapan ni Yang Kai si Zhuang Wei. Paanong hindi niya alam kung ano ang gustong gawin ni Zhuang Wei? Sa inis, malamig siyang ngumuso at lumayo ng 1,000 metro kasabay ng pagkislap ng kanyang katawan. Tumayo si Zhuang Wei sa harap ni Hunayan at matako na tumitig sa kabilang partido. Siya ay nasa ilalim ng proteksyon ng dalawang 6th Grade Heaven Opening Realm Masters sa lahat ng ito, kaya halos hindi siya magagapi sa lugar na ito. Gayunpaman, hindi pa siya nakapatay ng 6th Grade Heaven Opening Realm Master dati. Isang stroke ng swerte na natamo niya ang pagkakataong ito ng librera ngayon, kaya kailangan niyang ganap na tamasahin ang pakiramdam ng pagpatay sa isang mas malakas na kalaban ng ganoon kadali. Si Hunayan ay may natitira pang huling hininga sa kanya. Mabangis na tumitig kay Zhuang Wei, bigla niyang pinitik ang longsword sa kanyang kamay para saksakin siya. Tumalon sa takot si Zhuang Wei at nagmamadaling umatras at napagtanto na halos wala ng lakas ang 6th Grade Heaven Opening Realm Master sa kanyang harapan. Kahit na ang huling pag-atake na ito ay naging napakahina at mahina. Nagalit dahil sa kahihiyan, humakbang pasulong si Zhuang Wei at pinalo ang palad. Hindi man lang nakagawa ng ingay si Hunayan habang ang kanyang ulo ay dumiretso sa kanyang dibdib. Isang itim na ilaw ang lumipad at bumulusok sa gininto ang wristband na nakapalibot sa pulso ni Zhuang Wei, na agad na nagliwanag sa 5 bituin. Tuwang-tuwa si Zhuang Wei.
Pagkatapos, naglakad siya patungo sa maraming miyembro ng Prison League na malapit na nasakop at ikinulong ni Huigo kanina. Hindi pinansin ang pagmamakaawa ng mga taong iyon, pinatay niya silang lahat sa pamamagitan ng hampas ng palad para sa bawat tao. Ito ay isang madaling ani. Kasunod nito, tumaas ng mahigit 10 ang bilang ng mga bituin sa kanyang ginintoang wristband, dahilan para mapangiti siya ng maligaya. Siya ay nagkaroon ng higit sa 30 mga bituin sa unang lugar, kaya ngayong ang bilang ay tumaas ng higit sa 10, si Zhuang Wei ay may kabuuang 40 mga bituin sa kanyang wristband. Bukod kay Yang Kai, walang sino man sa Prison Star ang posibleng magkaroon ng tagumpay na mas mataas kaysa sa kanya. Sa kasalukuyan, ang Dao Theory Assembly ay nasa kalagitnaan pa lamang ng isang taon. Sa tulong ni Yang Kai at ng especially Iya sa loob ng Prison League, ilang oras na lang bago niya makuha ang nangungunang pwesto sa kompetisyon. Agad na nag-init ang kanyang puso sa pananabik nang maisip niyang magkakaroon siya ng asawang katulad ni Ku Huaxiang sa hinaharap. Hindi may kakaila na siya ay isang natatanging talento sa Zuan Yuan Cave Heaven, gayunpaman, malayo siya sa isang core na disipulo tulad ni Yin Xinjiao. Hindi sana ipinadala si Zhuang Wei para lumahok sa Dao Theory Assembly kung hindi. Pagkatapos ng lahat, ang mga sekta ay ganap na nakahanda na humiwalay sa mga disipulong ipinadala upang lumahok sa Dao Theory Assembly. Upang ilagay ito sa mas makatutuhanang mga termino, ang mga taong ito ay dispensable na pag-iral sa mga dakilang puwersa sa likod nila. Ang Young Master ng Yin Yang Cave Heaven. Ang posisyong iyon ay mas mataas kaysa sa kasalukuyang katayuan ni Zhuang Wei. Gayunpaman, hindi lahat ay kwalipikadong maging Young Master ng Yin Yang Cave Heaven. Tanging ang mga asawa ng nangungunang core disciples sa Yin Yang Cave Heaven ang may ganitong kwalifikasyon. Tumakas si Huigo pabalik sa Prison League headquarters sa Yellow Spring Cave. Basang-basa siya ng dugo at napakahina ng aura niya. Ang Vice League Master, Firm Gold Heavenly Monarch Jingang, nasa duty noon. Nang marinig ang balita, nagulat siya at nagmamadaling lumapit para imbestigahan ang sitwasyon. Sinuri niya ang mga sugat ni Huigo sa loob ng sekretong silid at same time na nagtanong. Ano ang nangyari, Brother Huigo? Nasaan si Brother Hunayan? Agad na mukhang nanlumo si Huigo. Natatakot akong wala na si Brother Hunayan. Vice League Master, kami ay tinambangan. Wala ni isang kapatid na nakaligtas. Ako lang ang nakatakas. Tinambang. Nanlaki ang mga mata ni Jingang sa mga salitang iyon. Sino ang may gawa nito? Umiling si Huigo. Hindi ko alam kung saang cave heaven o paraiso sila kabilang. Sinabi ni Jingang. Ikaw at si Hunayan ay pareho sa 6th grade heaven opening realm. At saka ang dami mong dinala na iba. Kung iisipin ay nagawa nilang talunin kayong lahat. Higit pa rito, maging si Hunayan ay namatay sa labanang ito. Ilang 6th grade heaven opening realm masters ang naroon. Kahit 3, baka higit pa. Si Huigo ay gumawa ng kalokohan sa lugar. Siya at si Hunayan ay parehong nasa 6th grade heaven opening realm kung tutuusin. Walang saysay kung napakakaunting mga kaaway. Medyo naging solemn na ang ekspresyon ni Jingang kaysa dati. Ito ay isang napakahalagang bagay. Sasama ka sa akin para makipagkita sa League Master at personal mong iulat ang bagay na ito sa kanya. Hindi mapigilan ni Huigo na makonsensya. Makipagkita sa League Master. Hindi na natin kayang mag-delay pa. Tara na. Hindi pinayagan ni Jingang si Huigo na gumawa ng anumang pagtutol. Hinawakan sa braso si Huigo, mabilis siyang umalis. Makalipas ang ilang sandali, nakipagkita sila sa Prison League's League Master, Yellow Spring Heavenly Monarch. Inulit ni Huigo ang kanyang inihandang talumpati at ibinaba ang kanyang ulo. League Master, itong Huigo ay nabigo sa kanyang mga tungkulin at naging sanhi ng Prison League na magdusa ng matinding pagkatalo. Hinihiling ko na parusahan mo ako. Ang Yellow Spring Heavenly Monarch ay isang sikat na figure at siya rin ang pinakamalakas na master sa Prison Star. Kung hindi iyon ang kaso, hindi siya maaaring kumuha ng posisyon ng League Master. Bahagya niyang sinulyapan si Huigo at sinabing, alam ko kung ano ang kaya ninyo ni Hunayan. Ang 6th grade heaven opening realm masters na lumahok sa Dao Theory Assembly ay sumulong kamakailan. Kahit na sila ay may kalamangan sa mga numero, paano ka natalo ng husto? Marshall Pick, Kabanata 4464. Sino ang lalaking ito? Ibinaba ni Huigo ang kanyang ulo bilang tugon. Kami ay masyadong pabaya. Ang Yellow Spring Heavenly Monarch na si Huang Quan ay tahimik na tumingin kay Huigo na may napakalalim na tingin. Tinitigan ng mabuti si Huigo kaya natakot siya. Baka may napansin siya. Kung ang aking pagkakakilanlan ay nalantad dito, kung gayon ako ay isang patay na.
Maaaring siya ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm, ngunit siya ay mas mahina kaysa sa Huang Quan at Jin Gang. Hindi sa banggitin, ito ang Prison League's headquarters. May 8 iba pang 6th grade Heaven Opening Realm Masters na natipon sa lugar na ito, bukod sa kanya. Kung malantad ang kanyang pagkakakilanlan, kamatayan lamang ang naghihintay sa kanya. Saan ka tinambangan? Dalhin mo ako doon. Habang nag-aalala si Wei Gu tungkol sa kanyang mga tagumpay at pagkalugi, biglang nagsalita si Huang Quan. Alam ni Wei Gu na hindi siya makakatanggi, kaya makakagat lang siya ng bala at pumayag. Makalipas ang ilang sandali, 3 figure ang bumangon sa langit at nagtungo sa isang tiyak na direksyon. Habang pinangungunahan ang League Master at isa sa mga Vice League Masters na imbestigahan ang natitirang mga bakas ng larangan ng digmaan, sinubukan ni Wei Gu na magpadala ng mensahe kay Yang Kai sa maraming pagkakataon ngunit nabigong makipag-ugnayan sa kanya. Hindi niya alam kung may makikita si Huang Quan sa mga natitirang bakas ng larangan ng digmaan. Gayunpaman, nagkaroon siya ng malabong pakiramdam na malapit na siyang malagay sa malaking problema. Lihim siyang nagpasya na tumakas sa sandaling lumiko ang mga bagay sa timog. Sa ganoong paraan, maaaring magkaroon pa siya ng pagkakataong mabuhay. Makalipas ang kalahating araw, dumating silang 3 sa dating larangan ng digmaan at dumapo sa gitna ng mga bangkay. May bahid ng dugo na hindi pa natutuyo na nabahiran ng lupa. Ang mga bakas ng labanan sa pagitan ng Heaven Opening Realm Masters ay nanatili sa paligid. At saka nagkalat ang mga bangkay na matagal nang nawalan ng sigla. Ang Firm Gold Heavenly Monarch Jin Gang ay humakbang pasulong at tumayo sa harap ng isang bangkay. Pagkatapos ng maingat na pagsisiyasat, naging solemn na ang kanyang ekspresyon. Brother Wu Nain. Ang taong ito ay malinaw na ang yumaong Void Mind Heavenly Monarch. Buti na lang nabasag ang ulo niya sa kanyang dibdib. Samantala, walang sinabi si Huang Quan. Paimpol niyang inilibot ang kanyang tingin sa buong larangan ng digmaan bago niya marahang ipinikit ang kanyang mga mata at tahimik na pinagmasdan ang kanyang paligid. Si Wei Gu ay nakatayo sa likod ni Huang Quan, ang kanyang mga mata ay lumilipat sa kaba. Palihim niyang naisip sa kanyang sarili. Kung aatakihin ko si Huang Quan ngayon, maaari ko bang patayin siya kaagad? Kung kaya niyang patayin si Huang Quan, ang Jin Gang na lang ang matitira. Bagamat hindi siya kalaban ni Jin Gang, tiwala siyang makakatakas siya. Hindi lahat ng 6th grade Heaven Opening Realm Masters ay kasing lakas ng kapangyarihan ni Yang Kai. Ngunit, kung mabaygo akong patayin siya sa isang galaw, maiipit ako sa pagitan ng dalawang nangungunang 6th grade Heaven Opening Realm Masters. Sa kalagayan ko ngayon, kamatayan ang malamang na kahihinatnan. Habang nag-aalinlangan si Wei Gu, biglang idinilat ni Huang Quan ang kanyang mga mata at nagsalita ng nakakunot ang noo. Nag-iwan ng bakas ng kanilang aura rito ang 3 6th grade Heaven Opening Realm Masters. 3. Hindi napigilan ni Wei Gu na matigilan. Anong ibig niyang sabihin sa 3? Bukod sa Prison League, si Yang Kai lang ang nandito kanina. Baka may 2 pang dumating mamaya. Ito ay talagang nakakatulong. Sa sobrang pagkagan ng pakiramdam, mabilis na sinundan ni Wei Gu ang pangunguna ni Huang Quan at sinabing. Noon, pinigilan ako ng isang tao habang ang 2 naman ay nagsanib puwersa laban kay Brother Wunan. Sa huli, isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Huang Quan. Ang mga taong ito mula sa Cave Heavens at Paraiso ay masyadong mapangahas. Maglakas loob ba sila na ay bully nila tayo ng ganito? Sa tingin ba nila ay dadalhin ito ng Prison League sa pagkakahiga? Lumingon siya para tingnan ang bangkay ni Wu Nayan at mabilis na idinagdag. Magtiwala ka, Brother Wu Nayan. Siguradong ipaghihiganti ka ng Prison League. Inutusan niya si Jin Gang na maingat na kunin ang bangkay ni Wu Nayan. Pagkatapos, bumalik silang 3 sa pinanggalingan nila. Sa loob ng kanilang pinagtataguan, curious na sumulyap si Lu Jing sa 4 na tao na pumasok kasama si Yang Kai. Maaaring hindi niya makilala ang mga taong ito, ngunit hindi iyon naging hadlang sa kanya na madama ang kanilang napakalaking lakas. Wala sa kanila ang mga taong kaya niyang pukawin, lalo na ang 2 na puno ng masaganang Demon Chi. Masasabi niyang sila ay Myriad Demons Heaven Disciples sa isang sulyap. Humanap ka ng tirahan. Aabisuhan kita kapag nakatanggap ako ng karagdagang balita. Sabi ni Yang Kai bago siya tumungo sa sarili niyang silid. Madilim na pagbabante ni Yin Xinjiao mula sa likuran. Huwag mo kaming hintayin ng masyadong matagal. Wala kaming masyadong pasensya. Malamig na ngumuso si Yang Kai at hindi pinansin si Yin Xinjiao. Sa likod niya ay dumating ang mahinang tawa ni Yin Xinjiao na puno ng wagas na kasiyahan. Mu Sheng, ayusin mo ang lugar na iyon. Itinuro ni Pei Wenzuan. Oo, Brother Pei. Ang 5th grade Heaven Opening Realm Master na mahigpit na sumusunod sa likod ni Pei Wenzuan habang ito ay tumugon ng magalang.
Naglakad siya papunta sa gilid ng kuweba at binalot ng Demon Chi ang kanyang mga kamay. Hindi nagtagal ay nagtayo siya ng isang simpleng cave mansion sa gilid. Sa kabilang panig, naupo si Yang Kai na naka-cross-leg na may gulat at kahina-hinalang ekspresyon sa kanyang mukha. Ang 5th Grade Heaven Opening Realm Master na sumusunod sa likod ni Pei Wenzuan ay tinatawag na Mo Sheng. Nagkamali ba ako ng pagkarinig? O, ito ba ay isang katulad na tunog na pangalan? Ang Great Demon God ay tinawag ding Mo Sheng. Sadyang nagsanib puwersa si Yang Kai at ang iba pang Great Emperor mula sa bituing boundary para patayin siya. Sa huli, ginamit ni Wukong ang kanyang Heaven Devouring Battle Law para lumunin ang katawan ni Mo Sheng at kinuha ang kontrol dito. Maaari rin itong ituring na isa pang paraan ng pagmamayari. Kalaunan ay umalis siya sa Star Boundary at wala nang balita mula sa kanya mula noon. Si Wukong ay isang taong may mahusay na kakayahan at talento. Kung hindi siya makakagawa ng isang heaven-defying secret art gaya ng Heaven Devouring Battle Law ng mag-isa. Bumalik sa Star Boundary, kinilala siya sa publiko bilang ang pinakamalakas na master sa kasaysayan ng Star Boundary. Maraming Great Emperor ang namatay sa kanyang mga kamay noong Great Emperor War sa Shattered Star Sea. Si Yang Kai ay natural na walang magandang impresyon kay Wukong dahil siya ay parehong malupit at brutal sa kanyang ugali at pamamaraan. Si Wukong ay talagang hindi isang mahabaging tao, kaya naman, nakahinga ng maluwag si Yang Kai nang umalis siya sa Star Boundary para sa Outer Universe para maghanap ng mas mataas na martial daw. Ang totoo ay hindi siya magiging komportable kung nanatili si Wukong sa Star Boundary. Pagkatapos umalis sa Star Boundary, hindi man lang nag-abala si Yang Kai na maghanap ng balita tungkol kay Wukong. Walang anumang pagkakaibigan sa pagitan nila, kaya wala siyang pakialam kung patay o buhay ang kabilang partido. Hindi ako makapaniwala na nakatagpo ako ng isang lalaki na tinatawag na Mo Sheng sa lugar na ito. Sa lahat ng pagkakataon, galing din pala siya sa Myriad Demon's Heaven. Ngunit, ang kanyang hitsura ay ganap na naiiba mula sa alinman sa Mo Sheng o Wukong. Siya ba ay isa pang tao na tinatawag na Mo Sheng? O, siya ba ay si Wukong na nakadisguise? Biglang may naalala si Yang Kai. Ang taong ito ay pumunta sa Shattered Heaven kasama si Tizing. Namatay si Tizing noon, kaya paano siya nakaligtas? Hindi maintindihan ni Yang Kai ang sitwasyon, ngunit wala rin siyang posisyon na mag-iimbestiga ng kahit ano. Dahil dito, napapailing na lang siya sa mga tanong niya. Bukod dito, siya ay kasalukuyang natigil sa isang hindi komportable na sitwasyon. Nalaman ni Yin Xinjiao at Pei Wenzuan ang sikreto tungkol sa pakikipagtulungan niya kay Huigo, ngunit hindi niya mapatahimik ang mga saksi sa kanyang krimen. Dahil hindi komportable para sa kanya na kumilos, maaari lamang niyang subukang patayin ang mga ito gamit ang isang hiniram na kutsilyo. Marami sa Prison Star na may kakayahang patayin ang dalawang ito pagkatapos ng lahat. Kailangan kong hiramin ang lakas ng Prison League. Ibinaon ang kanyang isip sa kanyang mga iniisip, nagsimulang bumuo si Yang Kai ng isang malabong plano. Kung magiging maayos ang lahat, si Yin Xinjiao at Pei Wenzuan ay parehong mamamatay sa Prison Star sa lalong madaling panahon. Sa paglipas ng panahon, pinangunahan ni Yang Kai sina Yin Xinjiao, Pei Wenzuan at ang dalawa pa upang manghuli ng ilang beses ayon sa impormasyong patuloy na nagmumula kay Huigo. Hindi na kailangang sabihin, nakakuha sila ng magagandang benepisyo sa bawat oras. Ang mga bituin sa gininto ang wristband ng 5th Grade Heaven Opening Realm Master na tinatawag na Zhuang Wei ay patuloy na dumami at hindi nagtagal ay umabot sa punto kung saan malalampasan na niya si Yang Kai. Ang maayos na pag-unlad ay lubos na ikinatuwa niya. Ang apat sa kanila ay gumugol ng maraming pagsisikap sa nakalipas na 6 na buwan sa paghahanap kung saan-saan at kalaunan ay nakaipon ng humigit kumulang 30 bituin. Gayunpaman, mula nang makilala nila si Yang Kai, nakamit niya ang parehong halaga ng tagumpay mula noon sa loob ng wala pang 1 buwan. Kamakailan lamang ay naunawaan niya kung paano nakuha ni Yang Kai ang lahat ng mga bituing iyon. Palihim niyang naisip sa kanyang sarili. Kung papatayin ni na Senior Brother Yin at Senior Brother Pei ang Yang Kai na iyon, kung gayon ay tiyak na makukuha ko ang pinakamataas na pwesto sa Dao Theory Assembly. Sa malaking pag-asa na manalo sa Dao Theory Assembly sa kanyang puso, si Zhuang Wei ang palaging pinakamasigasig sa kanilang lahat tuwing sila ay lilipat. Habang si Zhuang Wei ay gumagawa ng mahusay na pag-unlad, ang plano ni Yang Kai ay dahan-daang umuusad. Wala pang 5 buwan ang natitira bago natapos ang Dao Theory Assembly, ngunit iyon ay sapat na oras. Wala pa siyang dapat ipag-alala. Sa kabilang banda, maraming beses na sinubukan ni Yang Kai na siyasatin ang pagkakakilanlan ng lalaking tinatawag na Mo Sheng. Sa kasamaang palad, ang kanyang mga pagsisikap ay walang bunga.
Hindi niya matukoy ang pagkakakilanlan ng kabilang partido at pagkatapos ng maraming nabigong pagtatangka, nagpasya siyang huwag pansinin si Mo Sheng sa halip para hindi magbunyag ng anuman. Sa isang tiyak na araw, nakatanggap si Yang Kai ng isa pang mensahe mula kay Huigo. Katatapos lang niyang suriin ang mensahe nang lumitaw ang figure ni Zhuang Wei sa pasukan ng kuweba at tuwang-tuwang nagtanong. Nakatanggap ka ba muli ng bagong impormasyon? Tama iyan. Isang patrol ang ipapadala mula sa Prison League bukas. Ang koponan ay pangungunahan ng 2 5th grade Heaven Opening Realm Masters at magkakaroon ng 12 tao sa kabuuan. Ang galing. Ngumisi si Zhuang Wei. Sumulyap kay Yang Kai, idinagdag niya bilang paghanga. Kahanga-hanga ka rin. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko sina Senior Brother Yin at Senior Brother Pei sa ngalan mo kapag natapos na ang Dao Theory Assembly. Dapat lutesin ang mga hindi pagkakaunawaan sa halip na lutesin. Maraming salamat. Napangiti si Yang Kai. Tumanggo si Zhuang Wei. Nang lumingon siya, bakas sa kanyang mga mata ang lamig. Alam niya na sina Yin Xinjiao at Pei Wenzuan ay ginagamit lang ang panloob na koneksyon ni Yang Kai sa ngayon. Ang dalawang iyon ay naghihintay hanggang sa malapit nang matapos ang Dao Theory Assembly upang patayin si Yang Kai. Pagkatapos ng lahat, ang especially iyan ni Yang Kai ay hindi na magiging kapakipakinabang sa oras na iyon. Hindi pa banggitin, ang pagpatay sa kanya ay nangangahulugan na makukuha rin nila ang malalaking tagumpay na kanyang naipon. Ang mga salita ni Zhuang Wei ngayon ay para lamang pakalmayan si Yang Kai. Paano niya posibleng magalit sina Yin Xinjiao at Pei Wenzuan para sa kapakanan ng isang tagalabas? Kinabukasan, lumabas ang 4 sa kanilang pinagtataguan at nagtungo sa isang tiyak na direksyon sa ilalim ng patnubay ni Yang Kai. Si Huigo ay kasalukuyang naglilingkod bilang isa sa mga protector ng Prison League. Ito ay isang mataas na antas ng posisyon na dumating na may malaking autoridad. Kaya, madali para sa kanya na mag-imbestiga at maimpluwensyahan pa ang ruta ng mga patrol ng Prison League. Posible lang napatayin ni Yang Kai at ng iba pa ang lahat ng miyembro ng Prison League na dati dahil sa impormasyong ibinigay ni Huigo. Ang Prison Star ay napakalawak, kaya walang ideya si Yang Kai kung saan mahahanap ang mga taong ito kung hindi. Nakarating si Yang Kai sa isang lambak ng bundok na napapalibutan sa lahat ng panig makalipas ang ilang sandali. Dito na ba? Tanong ni Zhuang Wei. Madadaanan ng patrol ang lugar na ito sa loob ng isang oras. Maghanda. Hindi na nag-abalang magpaliwanag pa si Yang Kai. Naranasan na nila ang sitwasyong ito ng hindi mabilang na beses sa ngayon, natural na pamilyar sila sa sitwasyong ito. Gumamit sila ng kani-kanilang secret techniques para itago ang kanilang mga aura at nagtago sa mga anino para tahimik na naghihintay. Sa Prison League's headquarters, naka-duty si Huigo nang bigla niyang marinig ang mapanglo na tunog ng isang kampana na umaalingaw sa buong Yellow Spring Cave. Ang tunog ng kampanang ito ay nangangahulugan na ang League Master ay naglabas ng isang utos ng patawag. Higit sa lahat, hindi tutunog ang kampana maliban kung ito ay isang kagiat na bagay. Ito ang unang pagkakataong narinig ni Huigo ang mga kampana mula nang siya ay sumali sa Prison League. Sa pag-uutos sa kanyang nasasakupan na kunin ang kanyang mga tungkulin, si Huigo ay sumugod patungo sa main conference hall. Laming-galing siya sa paligid nang makarating sa bulwagan at nakitang maraming tao ang nagkukumpulan dito. Mayroong kasing dami ng 4 na 6th grade Heaven Opening Realm Masters na dumating at ang League Master na si Huang Quan ay nakaupo sa pangunahing upuan. Sa kaliwa at kanang bahagi sa ibaba niya ay nakaupo ang 2 Vice League Masters, Firm Gold Heavenly Monarch at Blue Flame Heavenly Monarch, Kang Yan. Yumuko si Huigo sa League Master at sa Vice League Masters bago siya pumunta sa kanyang upuan at umupo. Sa hindi malamang dahilan, nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa, na para bang may masamang mangyayari.